Good evening and happy midweek to everyone. Before we start, let's close our eyes and pray. Our gracious and kind Heavenly Father, Lord, we're so thankful for this midweek service. We're able to gather together to have our service. May the lesson we're going to learn tonight be planted in hearts and mind and be able to use it in our daily lives. We be restored from our sins, all we ask in Christ's name. Amen. Abide with me fast, this eventide.
Let's sing Sweet Hour of Prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a word of care and bids me on my Father's shore, make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief, and of escape the tempter's snare. But I return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear to him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since he bids me seek his face, believe his word, and trust his grace, I'll cast on him my every care. I'll wait for thee, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, may I thy consolation share, till from all peace God's lofty side I view my home and take my flight. In my immortal flesh, arise to seize the everlasting prize, and shall not passing through the air. Farewell, farewell, sweet hour of prayer. Pa-unmute po. Okay na? Okay na po. Okay na po. Okay, let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Ama, sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa gabing ito, sa aming midweek Panginoon service, samahan nawa kami ng inyong banal na mga anghel, Ama, na siyang mangunguna sa bawat isa sa amin. Sa bawat mensahe na aming marinig sa gabing ito, Panginoon, ay sa puso nawa namin, Panginoon, bless ang si Pastor Gabotero, Panginoon, na siyang magbibigay ng mensahe, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay ito'y mabless ang bawat isa, Panginoon, sa amin, Panginoon. At sa oras na ito, naway patawarin niyo po kami sa aming mga pagkamakasalanan sa inyo, Ama.
upang sa gayon, Ama, kami ay karapat-dapat sa inyong banal na presensya sa gabing ito sa aming midweek service. Bless ang naririto, ang bawat isa, Ama, at ganon din po, Ama, ang wala dito, bless din po sila kung saan man sila ngayon naroroon. Ikaw po, Ama, ang nakakaalam sa bawat isa sa amin. Bless nawa kaming lahat, Panginoon, at ingatan nawa kaming lahat sa anumang mga sakuna, Panginoon. Ilayo niyo nawa kami, Ama, sa pamagitan ng inyong pagmamahal. Kami sa lahat ng panahon ay ligtas. Maraming salamat sa buong dumaan na mga araw na patuloy na ninyo kaming iningatan, patuloy niyo kaming binibless, patuloy niyo kaming iniligtas sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po, Ama. Nawa, Panginoon, patuloy namin itong makamtan. Bless ang Remnant Church, ang mga kapatiran, ang bawat isa. Nawa, Panginoon, ay bigyan kami ng kalakasan sa paglilingkod sa inyo at sa pagmensahe pag-share ng mga mensahe sa mga tao na wala pa sa katotohanan. Bigyan kami ng talino, Panginoon, dahil sa aming mga sarili, Ama, wala kami magawa kung wala ikaw. Maraming salamat, Ama, sa inyong pagpatawad sa aming mga pagkamali, pagkamakasalanan sa inyo. I-bless ang lahat na narito sa aming midweek na ito. Itong aming hiling at pinasalamatan ka naming lubos, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Magandang gabi po sa ating lahat sa ngalan ng PUC Remnant Church, ang host church po para sa gabing ito at ang Diamond Care Group. Nais naming ipaabot ang aming mainit na pagbati at malugod na pagtanggap sa bawat isa na naririto ngayong gabi sa ating midweek worship service. At isang special na welcome rin ang ating mga kapatid mula sa Bayanihan Church na kasama natin. Maaring ang iba ay makakapanood ng ating Facebook Live sa mga darating na araw o later tonight. Bagamat tayo ay nasa iba't ibang mga tahanan at lugar, tayo ngayong gabi ay pinagbuklod na magkaisa sa isang layunin at ito ay para sumamba sa Panginoon, mag-aral ng kanyang mga salita at magpalakasan tayo ng ating pananampalataya. So, salamat sa inyong paglaan ng oras upang makasama namin ngayong gabi. Nais ko rin pasalamatan ang may mga bigay ng bahagi sa ating midweek worship, si Sister Cheryl, ang nanguna sa ating song service. At ito naman ay sinundan ni Sister Cora sa opening prayer. At pagkatapos ng aking bahagi ay Sister Marlene ang mag-offer ng musical number. At ngayong gabi, tayo ay nagpapasalamat at meron ang tema ng ating revival series, ang pamagatay at Call Back to God's Holy Day. At tayo ay sisimulan ng ating revival ng pinamagatang Treating Sabbath as an Ordinary Day. Kaya tayo ay nagpapasalamat kay Pastor Sunny Gabotero na siyang magli-lead sa atin sa ating revival series. At habang tayo ay nakikinig sa mensahe ay ating dalangin na buksan ng Panginoon ang ating mga puso at gabayan tayo ng banal na espiritu. Huwag muna natin isipin na isa lamang itong regular na midweek. Instead, let us treat this as a divine appointment with God, a special opportunity for spiritual revival and renewal. At ngayong gabi tayo magpapatuloy
At sana'y wala tayong mga distraction ng ating internet ay patuloy. Bagamat may mga lugar na ngayon ay malakas ng ulan, ay sana maging maayos ang ating pagsamba sa ating mga tahanan ngayong gabi. Muli po, welcome po sa ating mga kapatid mula sa PUC Remnant Church, sa Bayanihan Church, at sa lahat po na makakapanood ng ating series ay pagpalain nawa ang bawat isa. Again, happy midweek po to everyone, and may God bless our worship together tonight.
Okay, magandang gabi po sa lahat, sa ating mga kapatiran sa Remnant Church. So, salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob upang ma-share po natin ang mga mahalagang mensahe na napapanahon para sa ating kapanahunan talaga. Yes. Sayang naman at kaunti lang makinabang, pero sana nakapasok sila sa FB Live. Okay, bago magpapatuloy si Pastor, meron na po akong gustong i-share ng kaunti. Sa aming patuloy na pag-aaral, na-discover namin o narinig namin ang mensaheng ito. Kaya para bang sabi ko kay Pastor, kailangan i-share natin ito, Dad. Kasi mga kapatid, hindi pala natin masasabing tayo ay matagal na sa pananampalataya, like, sino bang pinakamatagal dito? Ako, ngayong August 4, mag 52 years na ako sa pananampalataya. O, alam ko sila, Ate Anching, si Kuya Johnny ay siguro higit pa sa 50. Pero marami tayong ginagawa na hindi pala dapat natin gawin pagdating ng araw ng Sabat, of which hindi natin alam na mali pala yon. So as time goes by, ating nadidiscoveryhan na mayroon pala dapat pang matutunan tayo. Bagamat napakatagal na natin sa ating mga pananampalataya. Nang sabi nga dito sa Testimonies for the Church, Volume 8, page 192, the truth of God is found in His Word. Yes, kaya patuloy tayo nag-aaral. Those who feel that they must seek elsewhere for present truth need to be converted anew. Yun. Kung inaakala nating sa ibang relihiyon o sa ibang denominasyon may mahanap pa tayong katotohanan, ay kailangan makonverte siya, mabago ang kanyang isipan. They have wrong habits to mend. Ayun. May maling mga pag-uugali likas na dapat ayusin. Evil ways to be abandoned. Mga masasamang pag-uugali, masasamang likas, mga masasamang gawi na dapat ay iwanan. They need to seek anew the truth as it is in Jesus, that their character building may be in harmony with the lessons of Christ. Kita nyo? Kaya itong aming nasumpungan, laking tulong talaga. Kaya ang sabi ko kay Brother Orbit at saka ka Sister Mimi na kailangan marinig na natin lahat itong mga kapatiran. Ito rin ang aming isinishare kung saan kami pumupunta sa iba't ibang lugar. Ang salita ng Diyos abounds in general principles for the formation of correct habits of living. Ayun. Kaya ito ating pinag-aaralan dahil ito po yung mga prinsipyo sa formation ng ating tamang likas sa ating pamumuhay. The testimonies, general and personal, have been calculated to call their attention more especially to these principles. So mga kapatid, itong ating mapapakinggan ay mga prinsipyong hindi natin napakinggan sa nakalipas. At saka, sabi ni Ellen White, ang mensahe pong ito, wala pong sapilitan ha. Hindi kayo pinipilit na gawin. The thing is, kung kayo ay isa sa mga naghihintay sa pagdating ni Kristo at seryoso ang ating paghihintay, then we have to reform. Kung tayo ay, anong tawag nito? Ang sabi niya, Ellen White, ang tatanggap ng mensaheng ito, ang mensaheng ito para doon sa mga who wanted to receive the seal of God. So, ako gusto kong makatanggap ng seal of God, so I have to adapt to these principles from the writings of Ellen White. At saka, seryoso tayo mga kapatid sa ating paghihintay. Kasi kapag may seal tayo ng Panginoon, in the last days, sa panahon ng persecution, we will be able to stand firmly. So the Lord God bless everyone and share also with others this message. Okay,
Yung isang araw ko pa iniisip kung paano. Kasi 10 ito ay sabi ko sana dala-dalawang topic lang ang ipe-present. Pero we have only three meetings, midweek today, Vesper on Friday, and then Sabbath morning. So, naisip paano kaya? Ngayon, kung ipe-present naman ng buo or hatiin, hindi ko alam kung hindi kaya, kumbaga kung sa pagkain, may impatso naman. So, maganda sana may time to reflect. Kaya ngayon lang sabi ko, Hanggang hapon na lang ng Sabado. hindi ko alam kung nabanggit na Brother Robin, ito ay parang revival. Naisip ko tuloy, kung mayroon sana bukas ng gabi, okay din sana. At least, mahati-hati natin yung time. Okay, anyway, kami wala rin pala bukas kasi meron kami appointment sa Taytay Rizal. Anyway, sabi ko nga, ipipresent ko ang 4 ngayong gabi, then another 4 on Friday, and the last 2 will be sa divine worship. So, anyway, mabilis lang ito siguro kasi I did not explain it elaborately kasi alam ko naman Everybody understands Oo. English. saka tulad na banggit mo nga, ito naman ay alam na natin, narinig na natin ito sa ating mga old-timer sa pananampalataya. Alam natin ito, marami na mga pastor nag-share nito. Kaya lang, passing through lang sa ating dalawang tainga. Tapos, kumbaga, hindi masyadong nabibigyan ng tamang kaisipan na talagang isagawa. Pero again, nasa atin ang desisyon lahat nito at pag-aralan lang natin. Okay? So, let me share my PowerPoint. Bakit hindi na tuntun? Hindi ko alam. Ganyan lang ba ito o i-full screen ko sana? Hindi. Ayun, okay. So, Po, pinamagatan itong formative journey on Sabbath. Okay na. kita niyo po? Oo, Yes, kita na. nakikita. Okay. Okay. Okay, ang key verses, Exodus 20 verse 8, alam natin ito. Remember the Sabbath day to keep holy. And another verse, Deuteronomy 5:12, observe the Sabbath day by keeping it holy as the Lord your God has commanded you. So, itong aking mga PowerPoint ay English-Tagalog yan, pero mag-focus na tayo sa English. This is itong mga 10 things forbidden on Holy Saturday. This is for those who wait. O kung sino sa atin. For those who wait to be sealed by God and stand in the time of trouble and see Jesus return in glory. Amen. So, yung ang nabanggit ni Mrs. kanina, nasa atin ang desisyon kung matapos nating marinig ito ay isa sa kabuhayan natin. Pero I do believe na those who want to be sealed by God and stand in the time of trouble and see Jesus return in glory ay for sure gusto nating maging handa talaga. Maging ready. Amen. Ngayon, we have common practices na kinalaki natin mula sa pulpa kung kailan tayo nagising sa pananampalataya ito. Common practices, things that creep in within our churches, our homes, even to our personal worship. Kaya sa 10 ito ay be ready na lang. Alam ko may mga masasagi tayo, may mga dadaanan tayo, pero pasalamatan na lang natin kung tayo ay kumbaga Correct.
matamaan tayo, may correct, ay para sa ating ikabubuti rin. At pare-pareho naman tayo. Marami ditong mga practices na una akong natatamaan kasi hindi pa nga natin ito nabigyan natin noon eh. Pero ngayon, at least nag-aaralan. Satan knows he cannot remove the Sabbath. So alam natin yan. Walang magagawa si Satanas, galing ang Diyos ay may takda niyan eh. So, instead of Satan, trying to redefine it, dilute it, and distract us from its true purpose, he is doing it quietly. Hindi siya lantaran na sinisira ang Sabat. He is doing it quietly, not by attacking the doctrine directly. So, hindi niya ina-attacking diretso yan. Oh, wise siya eh, wise. Oo, matalino siya. But by encouraging little compromises. So, dito tayo nahuhulog itong mga little compromises. Shopping trip here, quick messages about our work there, and a conversation full of worldly matter. Yan talaga. Yan. Ilan lang yan. Marami pang mababanggit yan. And just like that, we are in danger of losing a day of rest. We are in danger not of losing a day of rest, but of losing the seal of God. Yun. Ang goal nga nito is for us to be prepared to receive the seal of God. Kaya kung ipagpapatuloy natin yung mga compromises na yan, hindi yung day of rest mawala, but the losing of the seal of God. So, my personal question dito, have you been intentionally violating God's Sabbath? Hindi. Sa papanong paraan? What we will study is about realigning your hearts with the will of God in this final hour of Earth's history. So, nasa atin ito, if we want to realign our hearts with the will of God. Kaya nga, personal, tayo ang magdidesisyon nito right after nating malaman ang, kumbaga, ma-refresh sa atin itong ating mga dati namang alam na natin noon pa to. Okay, 1. Treating the Sabbath as an ordinary day. Okay? It is the most dangerous spiritual error a believer can commit. Because yung treating the Sabbath day, holy day, as an ordinary day, it strikes at the heart of God's authority as Creator and Redeemer. Again, alam natin yan. From the very beginning, the Sabbath was set apart as a holy time. We know it in Genesis 2:3. God blessed it and sanctified it. He rested on it. When an Adventist approaches the Sabbath casually, ordinarily, waking up late, sorry kung may nasasagi dyan, waking up late, rushing through the morning, Mamadali na. scrolling through social media, yan ang weakness natin. Hindi tayo makawala talaga sa pagkatali natin sa social media even during Sabbath hours. Okay lang yun kung nagko-communicate, nag-happy Sabbath, pero ang malungkot dyan is business pa rin ang ating nakakatransact sa araw ng Sabbath. Scrolling through social media, engaging in meaningless conversation. Ito pa, alam ko, tayo'y hulog, bagsak dito. Basta pag Sabat, nagkita-kita. Ako ang pinag-usapan, kamusta ang lakad kahapon? Kamusta yung negosyo natin kahapon? Anong plano mo sa linggo, sa Lunes? Mabilis tayo dyan na unaware tayo, nagagawa natin. Pero anong nangyari? We are disregarding a divine appointment. Nasa Holy Sabbath tayo, 24 hours. It is not ours. Sa Panginoon yan, pero hinahayaan para nating, kumbaga, unknowingly, unintentionally, nakaka-encroach pa rin tayo sa oras at araw na hindi na dapat atin. Hindi Sa talaga Panginoon yan. iwasan, lalo pag sama-sama. Oo. Pag nagsama-sama, nagpero, right after, sa remnant, after lunch, habang naghihintay ng AY, paano tumatakbo ang mga pag-uusap? Usapan. So, kayong nakakaalam dyan. Sabay niya, ganun din, kasi may potluck every Sabbath. So, very tempting talaga. Dahil pag maubusan ka tungkol sa kasi wala namang ibang program, talagang lumilipad kung saan-saan ang mapag-uusap.
The Sabbath is a weekly test of loyalty, a symbol of sanctification. So, weekly test of loyalty. Dito tayo sinusubok ng Panginoon how loyal are we to His command. Okay, sabi sa Testimonies Volume 6, page 350, and the Sabbath is the sign of obedience. He who from the heart obeys the fourth commandment will also obey the whole law. He is sanctified through obedience. God calls His people to prepare for the Sabbath, to enter the hours with a spirit of worship, gratitude, and intentionality. Kaya last time na nag-speak tayo sa remnant na yung the door that many Adventists ay hindi nakakapasok kasi nga hindi sila ready. Yung spirit of worship, kung minsan Sabbath morning na lang naisip yun, pero sundown Friday dapat nag-start na kasi it's holy hours na yon, part of the Holy Sabbath day. Nandoon ang ating kaisipan ay nasa mode na tayo ng worship, gratitude, and of course intentionality. Many today rush through Friday without preparation. Di ba, biktima tayo dyan? Marami sa atin, naabutan pa ng sundown sa kung saang lugar, nasa biyahe, o kung nasa business transaction pa, o kung nasa opisina pa. So, many today rush through Friday without preparation, entering Saturday burdened with unfinished task. Yan, nalubugan ng araw, iisip natin, hindi natapos yung akong trabaho, hindi natapos yung paglaba ko, hindi natapos yung paglinis ko ng bahay. Emotional fatigue, worldly thoughts. Yun. Holy hours na, pero ang ating kaisipan nasa sanglibutan pa rin. The Sabbath was not meant to begin in chaos. It is a temple in time, a sanctuary of rest, where the heart should be uplifted to Christ. Hindi yung nakatali pa sa unfinished business natin sa past week or sa past day, sa Friday. So it should be uplifted to Christ. The enemy knows that if he can make the Sabbath feel ordinary, he can weaken our spiritual discernment and break our connection with heaven. Ayun ang nangyayari. Parang ordinary lang minsan pag nakalimut tayo, although nasa church tayo, pero kung minsan nawawala tayo sarili, nag-uusap na tayo ng ibang bagay. Sabi, we break our connection with heaven. Okay, pangalawa, buying and selling on the Sabbath. Siguro hindi naman ito masyadong rampant sa ating mga pamilya. Pero again, tingnan lang natin. When God commanded His people to cease from labor, He also commanded us to cease from commerce. It is shifting the heart back to worldly dependence. Ibig sabihin, may pagkataon kasi nakalimut tayo. Nako, wala palang asin. Paano magluluto? Walang asin. Walang tuyo pala. Mapipilitan kang bibili. Kasi nagkulang sa preparation. So, ang sabi nga sa'yo, we are shifting our heart back to the worldly dependence. Again, basahin natin in Nehemiah 13:15-18. In those days, I saw people in Judah trading wine presses on the Sabbath Wine presses on the Sabbath. and bringing in sheaves, loading donkeys with wine, grapes, figs, and all kinds of burdens, which they brought into Jerusalem on the Sabbath day. And I warned them about the day on which they were selling provisions. Men of Tyre dwelt there also, who brought the fish, all kinds of goods, and sold them on the Sabbath to the children of Judah and in Jerusalem. Then I contended with the nobles of Judah and said to them, what evil thing is this that you do, by which you profane the Sabbath day? Did not your fathers do thus? And did not our God bring all this disaster on us and on this city? Yet you bring added wrath on Israel by profaning the Sabbath. So, ang tanong ni Nehemiah sa mga leaders na Israel, what are you doing profaning the Sabbath? Kasi ini-entertain nila yung mga business people, tinatanggap nila. So, yan ang sinasabi ni Nehemiah. God rebuked Israel for buying and selling on the Sabbath, declaring that such action profane the sacred day. So, nadudungisan ang araw ng Sabbath.
Evangelism page 245, again, sabi ni Ellen White, There is a need of a Sabbath reform among us who profess to observe God's holy rest day. Some discuss their business matters and lay plans on the Sabbath, and God looks upon this in the same light as though they engaged in the actual transaction of so very clear. Mag-usap lang kayo, business Eh, na yon. parang ikaw nag-engage na rin sa actual transaction, Yes, actual business. yes. So, ito ang paalala sa atin na maingatan talaga yung mga pag-uusap natin, yung in between after divine service o potluck, before AY, yung napakahabang oras. Nandun ang tukso talaga. Every transaction of a worldly nature on the Sabbath is a denial of God's authority. So pag nag-usap tayo ng ating pag-usap, nakarating sa mga bagay na ganon, wala na sa tungkol sa ating spiritual life, tinatanggihan natin ang authority ng ating Panginoon. Naalala ko yung isang kapatid, meron siyang business na prenarya. Kahit Sabado open yung prenarya niya, pag may dumarating, pangatawag na may namatay, tatawag sa kanya. Nasa loob siya ng church, lalabas siya. Ayun, kausapin niya. O sige nga, pausap mo sa akin yung ano, ayun na, tapos na, natransact na ang business. When an Adventist stops at a store for one item, buys food for convenience, orders online, or pays for entertainment or travel, they are placing human need above divine command. Ayun na. Okay? So, sana walang nasasagi pero hindi ko alam, matagal na rin. 10 years ako nang mahigit na wala sa remnant. Ibig sabihin, bilang pastor, hindi na. Pero wala na akong masyadong background ko Hindi ko alam kung kayo po ba'y nag-order pa ng pagkain, pagsabat, sa potluck. Ito sabi, ordering online, pays for entertainment or travel. They are placing human need above divine command. The issue is not simply the act of purchasing. It is the spiritual message behind it that our comfort overrides God's holiness. Yun ba? Kita mo yun? Talaga. Kapag gano'n, kahit dumating kang oras na time na kalimut ka, ano kaya, ipoporgo na lang, hindi na bibili or kumbaga, wala nang toyo yung ulam, wala nang asin yung Pero again, sabi nga sa ito, spiritual ang concern doon Our comfort overrides God's holiness. Ang katwiran ng isang kapatid, naintindihan naman kami, mami, ng Panginoon. Ay, ang Panginoon ba, naintindihan natin kung anong gustong ipasunod sa atin? The Sabbath is a reminder that He is our provider. Practical obedience means planning ahead. Yun Ayun, talaga. kaya nga very clear sa verse 8 ng Exodus 20, remember the Sabbath day to maintain its holiness, to keep it holy by saying, remember, it starts from Sunday. Yung paghahanda talaga. Kaya nga, practical obedience means planning ahead before the Sabbath comes. It is an act of trust, a declaration that we rely on God, not on convenience. O sa mga nanay lalo, pag mayroon kayong malit na anak, siyempre kailangan nila yan kahit paano. Pag subo nila, tinapay, pag umiyak, mayroon tayong bibigay. Ay nakalimutan bumili. So, para, siyempre, isipin mo, nakakaya kung umiyak yung bata, wala kong may lagay. Wala kong may bigay, parang patahimik. So, matutokso kang bibili. So, again, siguro, naintindihan na Panginoon kung minsan mo lang nakalimutan. Pero kung paulit-ulit, it's another story. So, practical obedience means planning ahead. As we move toward the final crisis, when the Sabbath becomes the ultimate test of loyalty, these seemingly small choices will shape our character. Yun talaga. Kaya maging maingat doon sa mga small choices na yan. Yes. Bibili, parang minsan lang naman ito, nakalimot kasi ako. Pag-ingatan pa natin kasi Paulit-ulit. yung mga small choices na yan will shape our character.
Faithfulness today prepares us to faithfulness tomorrow. Amen. Kaya kahit sa malit na bagay na yan, sabi nga ng Panginoon, naging tapat ka sa malit, pangangasiwan kita sa mas marami o malaki. Kasi faithfulness today will prepare us to faithfulness tomorrow. Therefore, the call is urgent. Cease commerce on the Sabbath. So tigil na natin. Guard your loyalty and let your actions testify that God, not the marketplace, rules your heart. Yeah. Ayan. So ating ipakita sa Panginoon, hindi yung ating convenience, hindi yung marketplace ang naghahari sa ating puso, kundi ang loyalty, ang ating katapatan sa Panginoon. Okay? Number 3, preparing meals on the Sabbath as an ordinary days, a sign of spiritual neglect. So alam ko, ito ang nag-struggle pa tayo natin dito. Pero Yes. siguro sa Sabado kung may time, magkaroon tayong reflection dito or mga suggestion kung paano, Mga tanong. o mga tanong na pagtutulong-tulungan natin. Kami, wala namang specific na sagot. Ito ay depende lang sa ating ang ibibigay sa atin ng Panginoon na discernment Conviction. at Yes. conviction. Okay? One of the most often overlooked, overlook natin. Violation of the Sabbath is the continued preparation of meals as if it were any other day. Parang ordinaryong araw lang. Kasi kuminsan, pag Sabado lalo, yan ang sakit namin sa bayanihan kasi nagpapatla kami. At mostly sa aming mga kabataan, siyempre walang baon. Inaasahan nila yung baon ng mga pamilya. Kaya napipilitan kaming dagdagan, damihan. At nag-i-expect sila na mas masarap talaga ang baon pag Sabado. So nandiyan tayo natatamaan. Kaya nga, kami mag-uusap kung paano ma-minimize talaga ang preparasyon pag Sabado. Kasi talagang napipilitan eh. Okay? So again, sabi nga, it is one of the most overlooked violation of the Sabbath. Yung paghahanda ng pagkain tuwing Sabado. Na parang nangyayari, parang ordinary day na nga lang. Cooking elaborate meals on Sabbath is not merely a question of practicality. It is a question of reverence and obedience. So yun, ang tanong doon, nasusunod ko ba ang kalooban ng Diyos? Nasusunod ko ba ang kanyang kautusan? The command is clear in Exodus 16:23. Sabi, This is what the Lord has said. Tomorrow is a Sabbath rest, a holy Sabbath of the Lord. Bake what you can bake today, and boil what you will boil, and lay up for yourselves all that remains to be kept until morning. okay, so dito napakaliwanag. Ibig sabihin, tinuturo sa atin dito, kahit sa Israel noon, ang lulutuin ay doble, 2 times. Kasi, the half portion is to be reserved for the following day. Saturday nga. Kaya sabi, pakuluan ninyo ang inyong pakuluan at lahat ng lalabis, Ay, tago. lutuin ninyo ang inyong lutuin, pakuluan ninyo ang inyong pakuluan, lahat ng lalabis ay tago ninyo. So itong nakareserve para sa Sabat. Inyong ititira hanggang sa kinabukasan. So yun ang instruction. At alalahanin natin mga kapatid, wala pang ref noon, walang kuryente, wala silang preservative na mga gamit. Pero by God's grace, hindi sila napapanisan. Yeah. Sa ibang araw, magtira sila, alam natin napapanisan. Kasi hindi yan ang utos ng Diyos. Pero pag Friday afternoon, Friday evening, hanggang the following Sabbath, doon ipinapakita ng Diyos ang kanyang utos ay talagang mahalaga. Kaya siya mismo gumagawa ng paraan na naipe-preserve yung nakatira, yung natirang pagkain. Hindi napapanisan sila. Pero again sa atin ngayon, wala nang dahilan. Mayroong mga rep tayo, pwedeng i-rep. At sabi ng iba, kung ayaw, hindi kayang kumain ng malamig, pwede namang initin lang. So, listen, na-minimize nyo yung effort mo. Ang iniwasan dito mga kapatid, yung effort na sabi nga, instead of using that hours of meditation, Bible readings, ano pa, napupunta lang sa bonggang paghahanda ng pagkain.
Pagluluto. The same is clear also in Testimonies, Volume 6, page 355. Ang sabi, On Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. See that all the clothing is in readiness and that all the cooking is done. Let the books be blacked and the baths be taken. It is possible to do this. If you make it a rule, you can do it. so mahirap talaga pag wala sa ating wala pang nagde-develop na determination and decision. Yes, Kasi if you make it a rule, you can na do it. susundin natin, we can do it. By God's grace, sa tulong ng Panginoon. The Sabbath is not to be given to repairing of garments, to the cooking of food, to pleasure seeking, or to any other worldly employment. Before the setting of the sun, let all secular work be laid aside, and all secular papers be put out of sight. So yan, kahit yung mga balita na hindi tayo maka-absent sa mga nangyayari sa Senado, halimbawa, parang natutoksong basahin. Hindi na sa newspaper, sa cellphone na lang. Kasi lumalabas yung mga balita. Pero sabi nga, all secular papers. Siguro kung mayroon ng cellphone sa Panoy LNG White, babanggitin din ang gadget. Oo. Be put out of sight. Wala na. Tabi muna, bukas na o pagkasabad ng gabi na. The Sabbath food should be simple, already prepared and not a source of stress, distraction, or extra labor. Yun. Kasi nga, the time spent in the kitchen, dahil sa mga elaborate preparation, dahil may potluck, may bisita, andyan ang pastor, o andyan fellowship, dapat maraming handa. Time spent in the kitchen should be spent in communion with God, in family worship, in service, or in nature. So doon dapat nakapokus yung Sabbath morning natin, hindi sa kusina. At nangyayari pa nga, pag isa lang nagtatrabaho, tawag ng tawag, mga anak, tulong dito man, pero hindi walang sumusunod, hanggang pati yung tumatawag, nanay o tatay, nainis na, tumataas na emotion, paano pa? Wala nang kasagaduhan ng Sabado. Wala na yung hindi na nakakonsentrate sa pagsimba kasi nainis na. So, yun ang mga bagay na dapat ma-control, maiwasan talaga. Preparing ahead reveals spiritual maturity. Ayan. Dito na makikita if we're already spiritually matured. Kasi before the Sabbath comes, talagang mayroong preparation nangyari. Preparing ahead reveals spiritual maturity and intentional respect for God's law. So, ibig sabihin, napakataas ang respeto natin sa kautusan. The call is simple but solemn. Prepare in advance and let the Sabbath remain untainted by unnecessary labor. Untainted by unnecessary labor. Hindi na dapat kumilos ng ganong kasi nagawa na ng Friday. Pero pag walang preparasyon nga, aga pang gigising ng Sabado at kadami-daming trabaho. Okay? Yan po ang pang-3, pang-4. Engaging in secular entertainment on the Sabbath, profaning what is holy. Tingnan, pakiiwas-iwas lang, baka matamaan. Kasi dito tayo mahina, alam ko. To engage in secular entertainment during the Sabbath hours is to substitute God's voice for the voice of the world. Ayan. Kasi napakabilis na makapasok sa atin. Bakit? Dahil sa gadget na hawak natin Watching movies, scrolling through social media, listening to worldly music, or indulging in sports gaming, or digital distraction on Sabbath, break the spirit of the commandment. Kaya natuwa kami nung kami na-invite sa Olongapo. Naging isang elder doon ay naka-assign sa mga teenager, mga kabataan, mga teenager. Isang klase sila, isang grupo. Ay nagkasundo naman mga bata na pagdating nila, i-endorse yung cellphone nila sa isang in charge at doon nakalagay lang. After the Sabbath, after divine worship na nila makukuha yon. So, kung magandang kasunduan.
Kaya dito nga sa bayanihan, yan din ang sakit namin. Habang nagsisermon, di ba, sir, wala, busy yung mga kabataan sa pag-scroll. Yan ang, yan ang problema natin talaga. So, Confiscate ang mga yan, lalo, after lunch, kasi andiyan nga, may patla kami, hindi na umuwi. Ala, nandoon naman sa anteroom, nagtipon yung mga kabataan. Ano ginagawa? Naglalaro. Yung sports gaming. No, ML, Sabado. Kaya talagang nakaka-grave talaga. Nakakasira ng espiritu. Okay, hindi ko alam sa remnant kung nagagawa yan. The Sabbath is not merely a cessation from labor. It is an invitation into divine fellowship. So, yan ang Sabbath talaga. Invitation to enter the door of divine fellowship. Sabi sa Isaiah 58:13 na nabasa natin kanina, basahin natin muli. If you turn away your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holiday, and call the Sabbath a delight, the holy day of the Lord, honorable, and shall honor him. Not doing your own ways, nor finding your own pleasure, nor speaking your own words. So, anong sabi? Tatawagin tayong ano? It will call the holy day a delight, the Sabbath a delight, and call the Sabbath a delight. Honorable. The holy day of the Lord, honorable, and shall honor him. So, igagalang natin ang Diyos na may utos ng Sabat. So, hindi tayo lalakad sa ating sariling malakad, ni hahanap ng ating sariling kalayawan, o magsasalita ng ating mga salita. So, dito, very clear ang prohibition talaga. Na tayo, limited lang talaga. Mag-uusap tayo, it's all about spiritual things. Tungkol sa paglago, encouraging each other. So, yun. What brings you pleasure? Yun ang tanong. If your source of pleasure is still rooted in secular distractions, then your heart is not aligned with the sacred purpose of the day. Yun lang. Kaya dito talagang pumapasok ang pagiging mahigpit, maingat, be watchful, talaga na yung gadget ay huwag tayong kasi minsan yung gadget mismo ang nadadaya tayo. Akala natin okay pa yung pinapanood pero mamula tayo, yung pala nanonood tayo ng iba. Walang kaugnayan na sa spiritual na mga bagay. The reading of secular book or newspaper on the Sabbath is a transgression of the fourth commandment. Before, sabi sa ating nabasa kanina, sabi ni Ellen G. White, sa Testimonies Volume 6, before the setting of the sun, let all the secular work be laid aside, and all secular papers, including gadget, be put out of sight. The Sabbath is a holy time, a foretaste of heaven. Heaven will not revolve around entertainment, but worship. So alam natin yan, sa Revelation, ang mga angels, ang mga leaders doon, walang ginawa kundi mag-worship. Kaya entertainment, wala nang lugar doon. Kaya every Sabbath, worship should be the focus of each church member. Every moment filled with regular input. Ibig sabihin nyo kung anong ginagawa natin sa araw-araw, sa 6 days. Every moment filled with regular input during the Sabbath is a moment lost in preparation for eternity. Kita mo yan? Pag na-entertain natin yung mga bagay na ginawa natin sa other days, ordinary days, nawawala tayo sa paghanda para sa eternidad. Instead, believers are called to elevate their thoughts, engage in sacred music, read spiritual material, spend time in nature, or reach out in service. Yan ang allowed na pwedeng gawin natin. Makinig sa sacred music, read spiritual materials, Ellen G. White books, and other spiritual books, spend time in nature kung may time na makalabas, kung malapit ang mga nature dito, or reach out in service. Yun, lalabas ang family para maglingkod sa iba. If we cannot put away the world for 24 hours, yung 24-hour Sabbath, holy hours, kung hindi natin maitatabi ang sanglibutan, yung dating ginagawa in 6 days, how will we stand when the world demands our full allegiance against the law of God? So, ngayon pa, tayo nang makapagsasabi, kung hindi natin kayang full 24 hours ay may focus, may concentrate natin sa Panginoon, the question is, how can we stand when the world demands our full allegiance against the law of God?
At darating yan, alam natin yan, na talagang i-require na ating iwanan ang utos ng Diyos at sumunod sa utos ng tao. So kung hindi tayo sanay pa, o kung hindi natin sasanay ating sarili, talagang mawawala tayo. Okay? Lastly, the Sabbath is a weekly training ground for loyalty. Therefore, let every screen, sound, and story on Sabbath reflect heaven, or kung hindi tungkol sa heaven, it must be silence. Tahimikin na lang. Kaya si Mrs. ang kanyang, ako'y pinag-iisipan ko pa, pero siya, bago lumubog ng araw ng Friday, nagpapaalam na siya sa mga friends niya, okay, sorry, may message kayo, hindi ko na masasagot. Kasi before sundown, itatabi niyo kayong cellphone, dadamputin lang niya ulit ito right after Saturday sundown. Doon lang niya mababasa yung mga messages kung mayroon, doon lang siya makaka-reply kung may mga kailangan i-reply. So, ako naman sabi ko, mahirap kong bitawan cellphone ko kasi pag nakalimot ako ng isang verse, halimbawa, madali kasi cellphone maghanap. Madali makuha. Pero yun lang purpose ko. Pero aside from that, wala. Kaya sa bayanihan nga, mga kapatid umaasa sa cellphone kasi nasa cellphone na kasi lahat, yung mga comments sa lesson study, sa Diyos mo namin, pinakamaganda pa rin yung hard copy ng lesson ang hawakan. Kasi paano natin mapapasunod ang ating mga anak na itabi ang cellphone pag Sabado na tayong mga magulang, cellphone mismo nakikita sa ating hinahawakan kahit sa pag-aaral ng lesson. So ang mungkahin namin is go back to hard copy at doon mag-notes na lang. At yun ang basahin para effective yung ating pagtuturo sa ating mga anak na sila rin mismo ay Walang cellphone. itabi o walang cellphone. Okay? So yan po. Number 5 ay sa Friday na natin tatalakayin. Okay? So, Any reaction? purihin ang ating Panginoon mga kapatid. Any reflection? Yung nga, sabi ko nga, kung ibibigay ito lahat, tulad nito, 4 topics ito, parang hindi ko alam kung may alin ang maalala. Kung sana, kung 2 by 2 man lang, at least hindi masyadong crowded sa isipan natin. Pero walang time because of time constraint, kailangan isiksik talaga sa malita yung ating pag-aralan. But anyway, yan lang mga alam naman natin iba, pwede nang alalahanin na lang talaga. Okay, mga kapatid. Talk now or hold your peace forever. Amen. So, Siguro po sa Sabado na lang yung mga question, yung mga reflection. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating season of prayer. Okay. Yan, si Ma'am, ang aking na-assign na magbigay ng season of prayer ngayon. Okay. alright, tayo po ay lumuhod para sa ating panalangin. Wala, dito na. Mayroon pa bang ibang gustong maghabol ng request or pasasalamat? Kasi ang natanggap ko dito ay 3 request at saka mayroon ding pasasalamat. Anybody? Wala na pong humabol sa ating GC. Okay. So shall we all kneel for prayer? Our kind Heavenly Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come.
Thy will be done on earth as it is in heaven. Narito kami ngayong gabi, Lord, mga anak ninyong taga-Remnant Church. Kami ay punong-puno ng pasasalamat, katuwaan, kagalakan sa pagkakataong ganito. Malaya pa po kami makapagsamba sa inyo, dakilang Diyos. Salamat po, salamat. Kami ay naririto sapagkat ibig naming muling italaga ang aming mga sarili after many days sa aming pagtatrabaho. Ito kami, Lord, magpapahinga. Nakarinig kami ng mga timely messages, paalala sa amin, anong dapat gawin upang kami ay mas lumakad ng mas malapit sa inyo, kami ay makagawa ng mga bagay na mas katanggap-tanggap, Lord, sa inyong banal na harapan. Salamat sa kapatawaran ng aming mga pagkakamali, pagkukulang, pagkakasala. Sa aming pag-iisip, Ama, sa aming pagsasalita, o sa ano man ang aming nagawa, pagpatawad ninyo, dakilang Diyos. Tanggapin niyo po kami bilang kami. Yes. Salamat po sa maghapong pag-iingat, kaligtasan, gabay at patnubay. At si Sister Cora Pagalan, nagpapasalamat siya sapagkat doon sa kanilang lugar sa Kabuyaw sa Uyo, nagkaroon ng sunog na third alarm. At iniligtas niyo po ang kanyang pamilya. Kaya nagpapasalamat po siya. Nagpapasalamat din si Jasper Garcia sapagkat sa araw-araw kayo ang nagkakaloob ng buhay at lakas sa buong pamilya niya. At siyempre, Panginoon, hindi lang po sa pamilya niya, kundi sa bawat pamilya ng bawat isang naririto ngayon. Kaya nagpapasalamat kami sapagkat pinagkalooban niyo kami ng ganitong pagkakataong magkaroon ng pulong, revival, at nawa ito ay magbunga talaga ng tunay totoong pagka-revive sa aming mga spiritual na pamumuhay. Magkaroon ng pagbabago at higit sa lahat, magkaroon kami ng longing na mabago ang aming mga sarili sapagkat ibig namin, Lord, na kami ay maisama or makatanggap ng inyo pong seal. Salamat sapagkat sabi ni Jasper ay nawala na ang vertigo ng kanyang mami. Kaya ang pakiusap niya, bigyan niyo po sila ng kalusugan ang bawat pamilya niya at magkaroon siya ng peaceful duty every time na mag-duty siya. Narito ang inyong mga anak, Lord. Alam ninyo ang pasanin ng bawat isa. Bawat pamilyang naririto. Alam ninyo ang pinagdadaanan ng bawat isa. Lalong-lalo na, Lord, ang unity ng buong iglesia ng Remnant. Ipahintulot, Ama, na magkaroon po ng total understanding with each other between brothers and sisters. Mangyayari lang po ito, Lord, kung ang bawat isa ay nakafocus na tumingin sa inyo, hindi makita ang sarili, sapagkat nangyayari lamang yung misunderstanding kapag nagpapansinan, nagbibigay, walang nakikitang humbleness, walang nakikitang pagpakumbaba ng loob sa isa't isa. Dahil hindi nga po nakatutok sa inyo. Pero Panginoon, kung sa inyo at sa inyo lamang nakatingin, lahat ng mga iyan, samaan ng loob, mga pag-inggitan sa isa't isa, yung naiisip na hindi maganda, walang ganon. Kung nakasentro ang puso at isipan sa inyo. Pahintulot niyo, Lord, na mangyari ito sa kalagitnaan ng mga kapatiran sa Iglesia ng Remnant upang sa ganon, there would be unity as they move along
mas marami pa ang madadala sa inyong banal na paanan. Narito po ang mga kapatiran sa Iglesia ng Remnant. Ang bawat isa may kanya-kanyang pasanin, ang bawat isa may kanya-kanyang katuwaan, kagalakan, ang bawat isa may kanya-kanyang pagsubok na hinaharap. Akin pong hinihingi, Lord, kayo ang maging kaagapay nila, kayo ang makatulong nila, bigyan sila ng mga solusyon sa anumang problemang dumarating sa kanila. Pagaanin niyo po niyo, Lord, ang mga mabibigat na pasanin at ipahintulot na ang bawat isa manatiling matibay at matatag anumang mga pagsubok na darating. Yes. Kasi alam po namin na mga pagsubok ay inyo pinapahintulot upang malaman kung ano ang dapat talagang gawin or hanggang kailan ang pagsubok na ito o anong pagsubok na ibibigay sapagkat alam ninyo ang pinakamabuting gawin para sa bawat anak ninyo. May sakit at karamdaman, Panginoon? Bahala na po kayo magpagaling. Sino man sila, hindi ko mababanggit isa-isa, pero alam kong alam po ninyo. Sa Iglesia ng Bayanihan, may mga kapatid. Hirap sa finances, hirap sa relationship, mayroong mga mental issues, at may mga kapatid na ang mga mahal sa buhay, tumalikod sa inyo. Mga dating kamiyembro na iglesia, tumalikod na. Madaling masaktan, madaling matisod, madaling madapa. Pagalingin ninyo, Lord, ang bawat isa. Kayo na po ang bahala, Ama, sapagkat alam kong alam ninyo ang pinakamabuting gawin. Once again, Father God, we would like to acknowledge your goodness in our lives. Great is your faithfulness for every one of us. Thank you so much for hearing us this evening. May the Holy Spirit present to you, Father God, all our prayers, all our petitions, in the name of our Lord Jesus Christ, who died for us on the cross. Amen. 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 Let's sing A Shelter in the Time of Storm. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in a time of storm. Secure whatever will betide, sheltered in a time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on a burning sand, faithful God for the pilgrim band, sheltered in a time of storm. A shade by day, defense by night, sheltered in a time of storm. No fears alone, no foes at night, sheltered in a time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on a burning sand, faithful God for the pilgrim band, sheltered in the time of storm. The raging storms may round us beat,
near, are sheltered in the time of storm. Be thou our help wherever near, are sheltered in the time of storm. Mighty rock, weary land, cooling shade on a burning sand, faithful God, for the pilgrim band are sheltered in the time of storm. Okay, sige po, tayo manalangin. Dakila at mapagmahal namin Diyos, salamat, papuri, pagsamba po ang aming binabalik sa inyo sa oras nito Yes, sapagkat inyong pinagkaloob na maisagaw namin ang aming midweek prayer meeting sa gabing ito. Amen, Lord. Salamat o Panginoon sa pagsasalita nyo sa batis sa amin, sa aming Yes, puso't Father. isipan, sa paghahayag ng inyong banal na kalooban. Ama, batid po namin ang aming mga kahinaan, ang Opo. aming kinalakhang mga lifestyle, ang aming mga kinagawian sa mahabang panahon, at narito, Ama, ang mga mensaheng na aming napakinggan, tulungan kami, o dakilang Diyos, na ito'y maisakabuhayan po namin, Yes, Father. mapag-aralan po namin kung paano na ito ay may-apply namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Yayamang kami nais ninyong maging handa sa malapit na ninyong pagdating. Amen, Lord. At mapa sa amin ang tatak na nais ninyong ipagkaloob sa inyong mga anak Yes, na, Father God. nagtatapat sa pagsunod sa inyong banal na kalooban, Amen. lalo higit sa pagpapahalaga sa banal na araw ng Sabat. Yes, Pagpalay Lord. ng bawat isa sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay virtually Opo. hanggang sa Biyernes na kung saan kami magsasama-sama physically sa bahay-sambahan ng Remnant upang doon ipagpapatuloy ang pag-aaral ng inyong banal na mga salita. Amen. Salamat, Ama, sa makalangit na basbas na inyong ipagkakalob sa bawat isa, Opo, Lord. samantalang kami pansamantalang maghiwalay sa gabi ito. Amen. Pinapasalamatan po namin ang lahat, ang inyong pagtuon sa aming mga dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, mga kapatid. Happy Merry Happy midweek. Thank you.